ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pangyayari sa buhay natin ang talagang susubok sa ating pananampalataya at katatagan. Ikaw kabarangay, meron ka bang pinakamatinding pagsubok na pinagdaanan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga bumubuo ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Mayet, 32 years old at taga-Samar, avid listener at kabarangay na ako simula pa lamang noong pandemic. Masasabi ko na na-enjoy ko ang pakikinig sa mga tampok ninyong istorya dahil marami sa mga yon ang makabagbag damdamin. Ako man ay may sariling kwento na naisipan kong ipadala sa inyong istasyon at umaasa ako na kapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay po natin. Magsisimula ang lahat noong taong 2013 kung saan ay pinagluluksaan namin ang pagkamatay ng aking tatay. Na-diagnose kasi siya na may sakit sa atay at huli na nang nalaman namin yon, kaya lumala na ang kanyang kalagayan. Simple lamang ang pamilyang kinalakhan ko. Hindi kami mayaman pero may pinagkakakitaan naman ang mga magulang namin. At meron din silang kaunting ipon. Dalawa kaming magkakapatid at malapit sa amin ang tatay. Kaya nga malaking dagok ang biglaan niyang pagkawala. Dahilan para mistulang gumuho ang mundo ng aming pamilya. Oh, Mayet, anak. Bakit gising ka pa? Nay, kayo po pala. Wala po. Hindi lang ako makatulog kaya dumito muna ako sa sala tumingin ng mga photo album natin. Umiiyak ka ba, anak? Po, naku, hindi po. Sa akin ka pa talaga magsisinungaling. Namumugto pa nga yung mga mata mo. Naku, pasensya na po, Nay. Ano ba nangyari, nak? O baka naman may problema ka. Pwede mong ikwento kay nanay. Makikinig ako. Wala naman pong problema pero kasi namimiss ko lang po talaga si tatay. Isang linggo na simula nung mailibing siya pero pakiramdam ko kasama pa rin natin siya dito sa bahay. Dito po sa upuan na to laging nagpapahinga si tatay pag pagod siya galing trabaho. Kaya nga po dito muna ako umupo para maramdaman ko pa rin po siya kahit papano. Namimiss ko na po si tatay, Nay. Bakit kasi kailangan pa niya magkasakit at mamatay? Hindi ko rin alam ang sagot sa katanungan mo, nak. Ang alam ko lang baka kalooban ng Diyos na nangyari. Kalooban niya nakunin si tatay? Pero bakit po? Wala namang ginawang masama sa kanya si tatay ah. Bait-bait nga po ni tatay Masipag, dedikado sa trabaho tapos bigla na lang siya magkakasakit ng malubha. At ang masakla pa, mamamatay agad. Para naman pong hindi makatarungan yun, Nay. Lalo na marami pa tayong hindi nagagawa kasama si tatay. Marami pa po akong pangako sa kanya na hindi pa natutupad Sige nga, Nay, paano na lang po yun? Pwede mo pa rin namang tuparin yung mga pangako mo na yun sa kanya. Alam ko na kung saan man naroroon ngayon ang tatay mo. Matutuwa yun sa'yo. Nung nabubuhay pa nga yun,
Walang ibang bukang bibig yun sa mga kumpare niya, kundi pinagmamalaki raw niya kayong mga kapatid mo kasi mabait kayong mga anak at masipag mag-aral. Nakakalungkot lang talaga dahil maaga siyang kinuha sa atin. Namimiss ko na nga rin ang tatay mo, nak eh. Yung mga halik at yakap niya, yung mga paglalambing niya, yung mabubuting salita niya na nakakapagpagaan ng damdamin. Kung bakit kasi kailangan pang mamatay ng tao? Hindi po ba pwede na piliin lang yung pwedeng mamatay tapos maiwan yung mga mababait? Pero hindi ganun ang buhay, nak. Gumawa ka man ng mabuti o masama, mamamatay pa rin ng tao. Pero hindi ibig sabihin na gagawa ka na talaga ng masama sa buhay na to, ha? Sabi nga ng tatay ninyo kahit mahirap, kahit nakakasawa, kahit minsan nakakaubos ng pasensya at madalas sinusubok tayo ng pagkakataon at ng ibang tao palagi pa rin nating piliing magpakabuti. Magpakabuti sa kapwa at sa sarili natin. Diba? Lagi niya yung bukang bibig? Opo, Nay. Lalo ko lang tuloy namimiss si tatay. Sana talaga panaginip lang lahat tapos bukas pagising ko, sana nandyan na si tatay. Sana hindi totoo na iniwan niya na tayo. Papa Dudut, hindi pa kami kaagad natulog ni nanay ng gabi na yon. Sabay muna naming tinignan ang mga photo album namin na kasama si tatay. Masaya ako na balikan ang nakaraan, lalo na at buhay na buhay pa doon ang tatay ko. Marami akong pinagsisisihan sa buhay at isa na doon, yung hindi ko masyadong naiparamdam sa tatay ko kung gaano ko siya kamahal. Noong nagdalaga na kasi ako ay naging abala na ako sa iba't ibang bagay tulad na lamang ng mga gawain sa eskwelahan. Kaya nga hindi ko na masyadong napapansin na nabibigyan ng panahon ang tatay kapag naglalambing sa pamamagitan ng mga simpleng pakikipagkwentuhan sa akin at pangungumusta ng araw ko. Mabilis na nagdaan ang ilang buwan, unti-unti na kaming nakakausad subalit hindi nangangahulugan na maayos na kami at tanggap na namin ang pagkawala ng aming tatay. May mga araw na mabuti. Meron ding hindi at aaminin kong hindi ko pa ganap na natatanggap ang pagkamatay ng tatay ko. Iniisip ko pa rin na pumunta lamang siya sa malayo at anumang sandali ay babalik din siya. Kapiling namin, Papa Dudut. Nay, ano pong ginagawa niyo? Bakit nakalabas ang mga damit ni tatay sa cabinet? At saka bakit may mga karton? Ano pong gagawin niyo sa mga karton na yan? Ano kasi, anak, tumawag dito kanina yung tiyahin mo, si Tia Mariang mo dun sa Iloilo. Nasunugan pala sila, anak. Tupok daw yung bahay nila at yung mga gamit. Nakitawag nga lang sa akin para ibalita yung nangyari sa kanila. Buti na lang kabisado niya yung cellphone number ko. Tapos, ayun, humihingi sila ng tulong, nak. Kahit daw magkano lang, kaya nagpadala ako kanina ng 2,000. Tapos plano ko sanang ipadala na rin tong mga damit ng tatay mo para naman mapakinabangan nila doon. Seryoso po kayo dyan? Oo naman, anak. Nakatambak lang naman sa cabinet tong mga damit ng tatay mo . Parang halos lahat ng damit ni tatay papadala nyo na . Oo, kasi wala namang magsusuot niyan dito. Yung kapatid mo si Jetro, tinanong ko kung may gusto siya sa mga damit ng tatay nyo. Kaso sabi niya wala naman daw. Kaya ipapadala ko na lang Ma! Hindi naman ho porke wala na yung isang tao, kailangan ura-urada na nating tanggalin lahat ng alaala nila. Hindi ho ba pwedeng maghinay-hinay lang muna kayo sa pagdidispatcha ng mga gamit ni tatay? Mayet, hindi ko naman inaalis yung mga alaala ng tatay mo porke ipinamimigay ko na yung mga gamit at damit niya. Paano pong hindi?
Kapag nawala na yung mga damit at gamit ni tatay, ibig sabihin tinanggap na natin na hinding-hindi na siya babalik. Nay naman kahit na 6 na buwan na pong wala si tatay, umaasa pa rin ako na isang araw uuwi siya sa bahay natin at magkakasama-sama ulit tayo. Anak, patay na ang tatay mo. Andun ka nung binurol natin siya rito sa bahay at nung nilibing natin siya sa sementeryo. At imposible yung mga sinabi mo dahil hindi naman mabubuhay ang isang namayapa na. Siguro hindi niyo na po mahal si tatay, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Dahil kung mahal niyo si tatay, hindi niyo ipamimigay ang mga alaala niya. Hindi niyo hahayaan na gamitin ng ibang tao yung mga damit at gamit ni tatay dahil kanya lang dapat yan. Mahal ko ang tatay mo. At hindi naman yun naglaho. Kahit na nagdesisyon ako na ipamigay yung mga damit at gamit niya, anak. Hindi ako naniniwala sa inyo, Nay. Mayet, hindi lang naman ikaw ang nahihirapan at nalulungkot sa pagkawala ng tatay niyo eh. Ako rin naman. Dahil asawa ko siya. Hirap na hirap din akong umusad sa pagkawala niya. Buti nga kayo ng kapatid mo palaging nasa eskwelahan. Meron kayong ibang inaatupag para kahit papano. Malibang kayo at hindi niyo masyadong maisip yung tatay niyo. Pero ako, paano naman ako, nak? Hindi naman ako madalas umaalis. Araw-araw kong kasama sa bawat sulok ng bahay natin yung alaala ng tatay niyo kaya malaking dagok yun sa akin. Kaya nga nung naisipan kong ipadala sa mga kamag-anak natin yung mga damit at gamit ng tatay ninyo, lumuwag-luwag ng bahagya yung dibdib ko. Unti-unti, natatanggap ko na yung katotohanan na hinding-hindi na siya babalik sa atin dahil patay na siya. Papa Dudut, ayaw pa rin tanggapin ng sistema ko ang katotohanang sinabi ni nanay tungkol kay tatay. Hindi ko pa rin maatim at kapag ginawa ko yon, parang kinalimutan ko na rin ang sarili kong ama. Kaya nga naggalit ako ng husto kay nanay dahil sa biglaan niyang desisyon na ipamigay sa mga kaanak namin ang mga alaala ni tatay. Pero si nanay pa rin naman ang nasunod at wala na akong nagawa doon. Kaya bilang ganti ay nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Matagal bago kami nagpansina ni nanay, kinakausap ko lamang siya ng madalian. Iniiwasan ko rin siya madalas kapag nasa bahay ako. Tuluyang lumamig ang pakikitungo ko sa aking ina at hindi ko na lamang namalayan na lumayo na pala ang loob ko sa kanya. Para sa akin, Papa Dudut, ay walang kapatawaran ang ginawa niyang pagyurak sa alaala ng tatay. Dahil sa iyo na lamang sana ang meron kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumipas ang 1 taon. Masasabi ko na hindi nagbago ang pakikitungo ko kay nanay. Kahit ano talagang gawin ko ay hindi ko na siya magawang tignan sa mga mata nang hindi naaalala ang ginawa niya noon. Alam ko naman na dapat ay matuto akong magpatawad dahil nga magulang ko pa rin siya, pero magulang ko rin naman ang nawala ang pakiramdam ko at pinersan niya akong umusad kahit na hindi pa ako handa. Maraming beses nang sinubukan ni nanay na makipag-ayos sa akin, pero ako na lang talagang matigas ang puso ng mga panahong yon. Nagawa ko na rin siyang bastusin at pagsalitaan ng masakit. Lubayan niya lamang ako at kahit na kinausap na ako ni Jethro na huwag ko raw tiisin ng matagal si nanay ay hindi ko pa rin siya pinakinggan. Pinagtuunan ko na lamang noon ang pansin ng paghilom ko, bagay na pinagsisihan ko pala sa dulo, Papa Dudut.
Pwede ba tayong mag-usap kahit sandali? Sorry, Nay, busy ako. May sinasagutan akong assignment. Saglit lang, anak. Nay, hindi ba kayo nakakaintindi? Kita nyo na nga may ginagawa ko tapos nangungulit pa kayo para mag-usap tayo. Istorbo kayo eh. Pasensya ka na ha, pero kailangan lang talaga kita, nak. Kailangan ko ng suporta mo. Kailangan ko ng masasandalan ngayon. Bakit po? Ano po bang nangyari? Ito, nak. Tingnan mo. Basahin mo. Ano po tong papel na to? Ito yung resulta nung nagpa-medical ako. Po? Medical? Ano ba to? Diyos ko, Nay! Ang sabi rito, may cancer kayo sa bituka. Oo, nak. Nay! Nay, paano po nangyari to? Paano po kayo nagka-cancer? Hindi ko rin alam, nak. Basta isang araw nakaramdam na lang ako ng pananakit ng tiyan. Tapos may dugo na yung dumi ko. Nung una, binaliwala ko lang kasi akala ko mawawala lang pagkalipas ng ilang araw. Pero hindi. Natakot na ako nun, tapos madalas na rin akong hapuin. Konting lakad lang, hinihingal na ako at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Gusto ko na nga lang laging nakahiga kaso hindi naman pwede. Tapos po, ano pong ginawa niyo? Sinabi ko sa tiyang maring nyo. Sabi niya inuman ko lang daw ng halamang gamot pero hindi naman ako gumagaling. Kaya nagdesisyon na akong magpa-doktor. Nagpa-doktor ako tapos yan ang resulta. Anak, ayoko pang mamatay. Nay, hindi pa po kayo mamamatay. Pero cancer yan Bibihira lang yung nakakaligtas at gumagaling dyan. Baka hindi na ako pala rin. Baka anumang sandali, sumunod na rin ako sa tatay ninyo. Nay, huwag niyo naman munang sabihin yan, no. Hindi pa po kayo pwedeng sumunod kay tatay kasi mawawala na kami ng magulang ni Jetro niyan. Wala na nga po si tatay tapos mawawala rin kayo. Pasensya ka na, anak, ha? Pero naisip ko na baka hindi niyo na rin naman ako kailangan Na baka ayos lang na mawala na ako. Kasi hindi niyo na ako mahal. Nay, hindi po totoo yan, ha? Mahal na mahal po namin kayo ni Jetro. Hindi lang namin madalas sinasabi at pinapakita pero yun po talaga yung nararamdaman namin. Tsaka ako nga po yung dapat humingi ng pasensya dahil nagawa ko kayong tiisin ng matagal. Sarili kong ina pero hindi ko mapatawad. Baka kasalanan ko talaga kaya pinarurusahan ako ng Diyos ngayon kaya kayo nagkasakit ng malubha. Shh! Huwag mo sisihin ang sarili mo, ha? Wala kang kasalanan. Saka hindi rin naman natin to ginusto. Alam ko, hindi to binigay sa atin ng Diyos dahil pinarurusahan niya tayo. Kung ganun, Nay, bakit? Ha? Kasi kung plano naman niya na kayong kunin sa amin ni Jetro tulad ng ginawa niya kay tatay, malapit na talaga akong maniwala na hindi siya mabuting Diyos. Kasi hindi ba, kung totoong mabuti ka, hindi mo pahihirapan ng mga anak mo. Bakit palagi niya na lang tayong binibigyan ng mabigat na pagsubok? Ang daya-daya niya, Nay. Ang daya-daya niya. Papa Dudut, hindi ko mapigilang magdamdam sa Diyos ng mga panahong yon dahil hindi pa nagtatagal nang mamatay si tatay ay nagkaroon naman ng mabigat na karamdaman si nanay. Hindi naman din kami mayaman, may kaunting ipong pera ang mga magulang namin pero tiyak na hindi na po yun sasapat sa gamutan pa lamang ng nanay ko. At nanganib pa nga na huminto ako sa pag-aaral nang magkasakit si nanay.
Pero sinabi ni nanay na huwag daw akong tumigil sa pag-aaral. Sa halip ay nagpatulong siya sa tiya Mariang ko na pinaluwas niya sa Samar para maglakad ng mga kinakailangang papeles para makalapit siya sa kinakaukulan. Dahil alam ko na hindi pa rin yon sapat ay ako na ang kusang naghanap ng mapapasukang trabaho habang nag-aaral. At syempre gumawa rin po ako ng iba pang mga paraan para makalikom ng pera, Papa Dudut. Hello, Mayet. Hello, Chang Asyang? Ano ba kasi yun, ha? Bakit ba tawag ka ng tawag? Pasensya na ho kayo pero maniningil lang po sana ako ng utang nyo. Ha? Wala pa. Ang tagal-tagal na ho nun ah. Kinamatayan na lang ho ni tatay pero hindi nyo pa rin nababayaran. O, anong gusto mong palabasin? Sa hirap nga ang pamilya namin kung saan kami kukuha ng pera pambili ng pagkain at pambayad sa tubig at kuryente. Tapos, nakuha mo pa talaga kaming singilin? Bakit po parang kasalanan pa namin? Kayo na nga tong nangutang, di ba? Tsaka Chang naman, kailangan na po namin ng pera. May sakit si nanay. Pandagdag lang po sana sa pampagamot Wala niya. pa nga akong pera, Mayet. Nakakaintindi ka ba o ano? Hirap ko naman kausap eh. Hayaan mo. Sa susunod na magkapera ako, ipapadala ko agad dyan. Pero habang wala pa, wag ka muna tawag ng tawag. Nakakainis ka eh. Siya pa talaga yung may ganang mainis. Kumusta naman kaya tayo, di ba? Habang tumatagal, kumakapal ang mukha nitong si Chang Asyang eh. Anak, wag mong sabihin yan ha. Tiyahin mo pa rin yun. Ewan ko, Nay. Pero parang hindi naman eh. Mabait lang siya pag may kailangan. Kahit nga nung nalamang may sakit kayo, hindi man lang tumawag o nag-text para mangumusta. Buti pa si Chang Mariang. Hayaan mo na. Baka abala lang sa buhay si Asyang. Saka paano siya tatawag o magte-text wala ngang pera pambili ng pagkain, pampaload pa kaya. Sa bagay. Sandali, tawagan ko lang po si Chong Maroy. Baka sakaling may masingil ako sa kanya. Hello, Mayet. Hello po, Chong Maroy. Baka ho meron na kayong pera dyan na pwede naming singilin. Kailangan lang po talaga namin pandagdag sa gamutan ni nanay. Ay nako, Mayet, pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Pero kapag nagkaroon na, magbabayad agad ako. Kumusta na ba si Ate Evelyn? Ganun pa rin po. Nanghihina. Problemado nga po kami sa mahal ng mga gamot niya Hinihintay ko lang yung padala ng anak ko tapos magbabayad agad ako sa inyo. Pasensya ka na kasi natagalan. Medyo kinapos din kami rito eh. Hayaan mo. Ipagdarasal ko yung nanay mo. Salamat po, Chong. At aasahan ko po yung bayad niyo ha. Oo, Mayet, pangako yan. Mabuti pa lapitan mo muna yung ibang mga kamag-anak natin, ha? Pati mga kamag-anak ng tatay mo, baka sakaling may maitulong sila. Susubukan ko po. Salamat po O siya, sige. Balitaan na lang kita kapag meron na akong pera. Sige po. Anong sabi ng Chong Maroy mo, anak? Nay, kapag nagpadala na lang daw po yung anak niya, saka siya magbabayad Kahit papano tiwala naman ako kay Chong Maroy na tumutupad sa pangako kaysa kay Chang Asyang na nuknukan ng sinungaling at paasa. Nak. Totoo naman po, Nay Ganitong nahihirapan na nga tayo tapos ganyan pa sila. Buti pa, itigil mo na muna yung pagtawag mo sa mga kamag-anak natin. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Pinagpapasa Diyos naman po natin pero mahirap pong umasa nang wala tayong ginagawa. Buti pa, Nay, magpahinga na muna kayo ha. Ako na po rito. Tatawagan ko na yung iba nating kamag-anak para humingi ng tulong. Nay, lalaban tayo ha. Hindi tayo pwedeng sumuko na lang basta-basta. Papa Dudut, may tiwala naman ako sa Diyos na pagagalingin niya si nanay. Sa katunayan, araw-gabi kami kung magdasal na sana'y hindi na lumala pa ang karamdaman ng nanay namin.
Palagi rin kaming nagsisimba at ipinagpapa sa Diyos na lamang namin ang lahat. Pero ayoko na walang gawin. Lalo na at hindi naman magkakatotoo ang isang mithiin kung patuloy lamang natin yung hihilingin. Kaya nga ang ginawa ko po ang lahat para matustusan ang pagpapagamot sa sakit ni nanay. At kahit na mahirap at nakakapagod pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho para kumita ng pera, wala akong hindi kakayanin para sa nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot patuloy ang gamutan ni nanay at masasabi ko na hindi talaga naging madali ang buhay para sa amin. Bukod kasi sa pinansyal na aspeto, awang-awa pa ako sa sitwasyon ni nanay, lalo na kapag nakakaramdam siya ng matinding sakit dahil sa nararamdaman niya. Mabuti na lamang dahil kasama niya si Tita Mariang para mag-asikaso sa kanya. Pagod na rin noon ang katawang lupa ko sa kakaisip kung kanino pa lalapit para humingi ng tulong. Pakiramdam ko kasi nalapitan ko na ang lahat. Pero sa tuwing gusto ko nang sumuko ay pinapaalala ng puso't isipan ko kung para kanino ako lumalaban at nagpapatuloy. Mga anak, may sasabihin ng nanay sa inyo. Ano po yun, Nay? Kung sakali na hindi na magtagal ang buhay ko sa mundo, payapa akong lilisan para salubungin ang tatay niyo sa kabilang buhay. Basta ipangako niyo na magpapakatatag kayo, na aalagaan ninyo ang sarili niyo at mamahalin niyo ang isa't isa bilang magkapatid. Nay, ano po ba yung sinasabi niyo? Hindi pa kayo mamamatay, ha? Ayoko man, nak. Pero unti-unti ko nang nararamdaman na hindi na magtatagal ang buhay ko. Ayoko naman na pag dumating ang araw na yun ay magsisisi ako dahil hindi ako nakapaghabilin. Ikaw, Chetro, lagi mong susundin ang ate Mayet mo, ha? Palagi mo siyang irerespeto dahil nakatatanda siya sa'yo. Galingan mo sa pag-aaral mo, ha? Huwag kang magbubulakbol at piliin mong mabuti ang barkada na sasamahan mo para hindi ka maligaw ng landas. Nagkakaintindihan ba tayo, nak? Opo, Nay. At ikaw naman, Mayet. Nay. Pasensya ka na sa nanay kung nasaktan kita nung pinamigay ko na lang basta-basta yung mga alaala ng tatay mo. Hindi ko na naisip ang kapakanan mo, nak, nung nagdesisyon akong gawin ang bagay na yun. Akala ko nga hindi na tayo magkakabati. Akala ko habang buhay ka nang magagalit sa akin. Ako nga po yung dapat humingi ng pasensya kasi nagawa ko po kayong tiisin, Nay. Tsaka wala na po yun sa akin. Kalimutan na lang po natin yun. Oo, nak. Basta, pangako mo na magpapatuloy ka sa buhay. Kahit wala na ako, kami ng tatay mo, hindi ka pa rin titigil sa pagtupad sa mga pangarap mo na pangarap din namin para sa iyo. Alagaan mo si Jetro kasi siya lang ang kaisa-isa mong kapatid. Magmahalang kayo at magkampihan anuman ang mangyari na. Mahal na mahal kayo ng nanay. Jetro, dito ka lang muna, ha? Ate, saan ka pupunta? Sa labas. Para kasing hindi ko kaya na makita si nanay na ganyan, eh.
Magpapakalma lang muna ako. Sige ate, bumalik ka agad ah. Oo. Panginoon, nakikiusap po ako. Kung totoong nakikinig kayo, sana pakinggan niyo yung panalangin ko. Pagalingin niyo na po si nanay. Pinapangako ko po na mamahalin ko siya at hindi nasasaktan ang damdamin niya. Aalagaan ko po siya hanggang sa pagtanda niya. Kaya sana naman wag niyo muna siyang kunin sa amin. Namatayan na ho kami ng tatay at napakahirap po mawala ng magulang. Kaya sana ibigay niyo na po sa amin si nanay. Huwag niyo po muna siyang pagpahingahin. Kailangan pa po namin siya. Pakiusap po. Alam ko na hindi ako perpektong anak pero nakikiusap ako na pahabain niyo pa po ang buhay ng magulang namin. Papa Dudut, wala akong ibang hiling ng mga panahong yon kundi ang tuluyang gumaling si nanay. Kahit na hindi na ibigay sa akin ang katuparan ng iba ko pang mga pangarap, basta ligtas at buhay ang magulang ko. Habang buhay ko yung ipagpapasalamat sa Panginoon. Di ba wala namang imposible sa Diyos. Kaya nga tiwala ako na sa tulong at patnubay niya ay magiging maayos ang lahat. Simula noon ay mas lalo naming inilapit ang aming sarili sa Panginoon. Nanalig kami sa Kanya at umasa sa magagawa niya habang nagpapatuloy at nagsisikap na maipagamot si nanay. Maraming beses na rin na akala namin na yun na ang huling sandali na makakasama naming buhay ang magulang namin. Subalit pinatunayan ng Diyos na mabuti siya. Sorry, ngayon lang ako nakarating kasi sobrang traffic kanina eh. Ay, Doc, kumusta na po? Ano pong findings sa laboratory test ni nanay? Ayun, kasasabi ko lang sa nanay at sa kapatid mo, magandang balita, Mayet. Magandang balita ho? Ano ho yun, Doc? Base rito sa sinagawa naming laboratory test sa nanay nyo, katakataka na wala na kaming makitang bakas ng cancer. Po? Totoo ho ba yun, Doc? Oo, ito. Tingnan mo para makasigurado ka. Totoo nga, Doc, pero paano ho nangyari to? Ay, hindi rin namin alam. Siguro sa gamot, pero pwede ring isa ring himala. Ano man sa dalawang yun, ipagpasalamat na lang natin dahil malayo na sa kapahamakan ng nanay ninyo. Opo, Doc. Maraming salamat po. Pero mananatili muna siya rito ng ilang araw pa dahil oobserbahan pa rin namin ang pasyente. Pag-ayos naman ng lahat, saka namin siya papayagan makalabas. Opo, sige po, Doc. Sige, mauna na ako. Nay, narinig niyo yun? Oo, nak. Narinig ko. Malinaw na malinaw pa. Magaling na po kayo, Nay. Hindi na po kayo mawawala sa amin ni Ate Mayet. Tama po si Jetro. Makakasama pa po namin kayo ng matagal, Nay. Yun din naman ang gusto ko, mga anak. Gusto ko pa na makita kayong makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng trabaho, at maikasal sa mga magiging asawa ninyo. Pati nga yung mga apo ko gusto ko pang makita. Kaya masaya ako na gumaling na ako. Tunay nga na mabuti ang Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan. Kinabayan at tinulungan niya ang pamilya natin, mga anak.
Opo, Nay. Alam ko po yun kasi naghimala siya eh. Naghimala siya sa mga lingkod niya at ang paggaling niyong katunayan nun. Nay, sobrang saya ko kasi totoo na nakikinig siya. At totoo na dinirinig niya ang bawat panalangin natin. Walang imposible sa Diyos. Malaki lang din po talaga ang pagkakasala ko sa kanya dahil pinagdudahan ko yung kakayahan niya nung nawala sa atin si tatay. Pero nagsisi na ako at humingi ako ng kapatawaran sa kanya sa bawat panalangin ko na pagalingin niya kayo, Nay. Naniniwala ako na napatawad ka na ng Diyos, nak. Sana patuloy niyang gabayan ang ating pamilya. Patuloy na mamayani sa atin ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Patuloy niya rin tayong iligtas sa kapahamakan at sa mabibigat na karamdaman. At sana hindi tayo magkahiwa-hiwalay. Yun lang naman ang laman ng mga panalangin ko sa kanya. Papadudot makapangyarihan daw ang panalangin ng mga magulang. Habang buhay daw tayo noon na poprotektahan laban sa mga kasamaan at kapahamakan. Pero higit na makapangyarihan ang Diyos na ating pinagdarasalan. At bilang patunay noon ay noong naghimala siya nang pagalingin niya mula sa mabigat na karamdaman ang aming nanay. Kaya walang hanggang pasasalamat ang inuukol ko sa kanya mula noon at sa kasalukuyan. Sa ngayon ay mabuti na ang kalagayan ni nanay, malusog siya at nagagawa na niya mga bagay na kinasanayan niya. Masaya rin ang aming pamilya kahit na paminsan-minsan ay dinadalaw kami ng lungkot at pangungulila dahil sa pagkawala ni tatay. Pero alam namin na kung saan man siya ngayon naroroon ay ginagabayan niya kami. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. God bless and more power sa inyong programa. Number 1 kayo sa puso namin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mayet. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.